Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, mga ka-treasure hunters all over the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba yung dagat. Sana ay nasa mabuting kalagayan ngayong taong 2026. Sana ay surtihin ang lahat ng mga naguhukay ng kamuti na biyaya ng Yamashita Treasures. Meron tayong hiram dito na video kay Phone TV. Kudos kay Phone TV. Napakaganda kasi ng AI graphics na ito. Ito'y AI graphics lamang. Kaya atin hiniram at atin bigyan ng reaksyon ang sinasabi na libingan ng mga Hapon na nangyari noong World War II, 1942 hanggang 1944, ay may mga sundalong Hapon na dito talaga ibinaon sa Pilipinas. At ang mga opisyal, halimbawa sarhento, yung mga mababanggo, kapitan, lieutenant, lahat ng mga yan ay mayroong mga hati yan sa tinatawag na Yamashita Treasures. Meron silang tinatawag na individual soldiers gold. Kaya nang sila'y ibinaon, ay isinama sa pagbaon sa kanila ang kanilang hati, ang kanilang share. Katulad na lamang kay yung isa, yung talagang napakalaking ibinaon sabay ng pagbaon sa kanyang katawan ay yung si General Tanaka. General Tanaka, diyan yata yan sa sa Cordilleras ibinaon, napakalaki ng Cordillera Mountain. Mountainous region ng Cordillera, diyan, di ba? Napakasukal at napakalaki. Diyan daw binaon si General Tanaka at hinigaan daw. Ayon sa alamat, urban legend ay bago nilatag yung katawan sa lupa, ay binaon mo na yung kanyang hati na mga ginto, mga gold bars. Tsaka nilatag yung katawan ni Tanaka. At hindi lang yan, meron pa daw pinalibot na mga maliliit na halaga ng mga treasures. Yung hinigaan niya, yun yung gold bars, yung hinigaan niya ni General Tanaka. Kasi si General Tanaka ang tinaguri ang map keeper ni Hirohito ng Emperor. Map keeper, siya yung naghahawak ng mga mapa ng Emperor noon. At nang mamatay siya, meron din siyang mga treasure site. Nasa libro yan ng treasure hunting. Merong mga treasure site din na si Tanaka ang nagpabaon. Kaya nang mamatay ito sa Cordilleras Mountain daw to binaon, ay hinigaan niya ang mga gold bars at yung mga sarit-samot, mga alahas, coins at jewelries ay pinalibot sa pagbaon sa kanya. Kaya kung matagpuan nyo ang pinagbaonan kay General Tanaka, naku, jackpot kayo mga kababayan. Kaya nga lang ay bago daw ibinaon yan, yung mga ginto ay binulungan daw yan, binulungan. Mayroon daw orasyon ang mga Hapon, tinatawag na akuba. Akuba ang tawag ng kanilang black spell or curse. Kaya ang Yamashita ay mayroong curse. Sino man ang makakuha nito, lalo na kapag big deposit, yayaman ka, of course, yayaman, mabili mo lahat ng gusto mo. Pero hindi magtagal daw ang buhay mo, nako. Parang ayoko nang maghukay kung ganun, di ba? Kaya hinahanap ko yung mga sucker deposit lang quick deposit, yung walang bulong. Kasi kapag General Treasure, binubulungan niya ng albularyo ng Hapon Binubulungan nila yan. Merong mas magaling pa sa atin na mga Hapon na marunong ng black spell or curse. Akuba sa Japanese. Kaya kapag mahukay natin yan, hindi tayo makakatulog, makakita tayo ng kung ano-ano. Susundan tayo ng yung tinatawag nila na tagabantay ng treasure. Kapag marami kapag yung bareta-bareta na talaga. Pero kapag mga gemstones lamang, alahas, at iba pang mga old coins, silver coins, yung mga ganon, ay walang black spell yon. Kasi yun ay giveaway. Kaya tinatawag ng Hapon na giveaway yan. Dahil ipamimigay lang talaga yan. Pero ang big deposit, para lang talaga yan sa general at sa emperor. Kaya kung sino man ang makahukay, nako, ayoko ng big deposit, mga katiyets, ayoko na. Dito na lamang ako sa mga quick sucker deposits.
Di ba? Walang sumusunod sa iyo na curse ng akubay. Iaanin mo yung pera kung hanggang 2 taon lang ang buhay mo, di ba? Kaya ito yung kwento ng The Curse of Yamashita Treasures. Kaya itong video ngayon ni Fun TV, magaling si Fun TV, umakyat kasi yan sa mga bundok eh. Maganda kay Fun TV ay sana ay kapitbahay ko to, ay yayain ko to sa bundok eh. Para ma-video niya ang bundok, ako naman hahanap ng mga signs. 'Di ba? Napakagandang kombinasyon sana. Fun TV, kumusta ka diyan? Sana i-click mo ang collaboration button para collaborate tayo. Okay, so totoo ang legend ng Yamashita Treasures. Meron talaga yan. Meron talaga. Ilan na ba sa alam ko ang nakakuha niyan? Meron na yatang 3 eh. 3 taga malapit dito sa amin ang nakakuha ng mga ganito. At automatic talagang yumaman ng walang trabaho. Biglang yaman eh. Hindi naman mga ano yun, hindi naman yun mga lahing mayaman. Bigla lang talaga yumaman. At nalaman na lamang na nakakuha ng mga ganito. Itong tinatawag natin na mga kamote, yan yung mababaw lamang na nasa hanggang baywang. Hanggang baywang, yung iba nga dyan ay hanggang ano lang eh, tuhod. Biglang lumilitaw kaya kamote siya eh. Mababaw nga lang eh. Yung isang kwento sa nakakuha dito sa amin, mga ka-TH, ay nakabili ng yung malaking lansa na pampasahero. Ang worth noon ay 15 million noon. 15 million yun, pero ngayon nasa ano na yan, 30 million ang isang lansa. Paano nakakabili yung nagtatanim lang ng kamuting kahoy? Di ba mag-asawa yun, nasa bundok nakatira, ay biglang nakabili ng biglang nagpagawa ng lansa, and then nakapagpatayo ng konkretong bahay. Nakakatawa kasi ang sinasabi nila ay may anak daw sila sa abroad. At nang mag-research ang mga kapitbahay kung may anak ba talaga, wala eh. Ang anak nila ay wala ding trabaho eh. Kaya yan ang biyaya ng Yamashita Treasures. Minsan, nagukay tayo ng mga poste o nagukay tayo ng ating bakuran o septic tank, bigla na lamang tayo makasundot ng mga ganito. Lalo na kapag simento lang sabihin nyo, naku, merong simento, baka pansyon ito. Hindi yan pansyon. Kapag nakabaon yan hanggang balikat, hanggang bewang, at lalo na ang lugar ay hindi simenteryo, hindi pansyon yung nakikita nyo. Yun ang concrete box of treasures. Kaya, yan, tawag kagad kayo ng, wag ng pulis tawag kagad kayo ng alam nyong may alam sa treasures, o kayo na mismo ang bibiyak o bubutas sa concrete box kung meron man na matatamaan nyo. Okay, napakagandang kwento ito mga kababayan ngayon. Ito'y handog ko sa inyo at handog din ng Fun TV sa atin para lalong magliliyab ang ating damdamin. Ay lalong mag-iinit yung ating paghahanap nitong mga nakabaon na Yamashita Treasures sa kabundukan. Ako nga halos kapag pupunta dito yung mga kasama ko at magyaya, parang ayoko na eh. Pero meron talagang tumutulak sa akin na, sige, sumama ka na doon. Parang ayoko na eh. Kasi nakakapagod at meron pa naman akong ibang trabaho. Pero nung nakaraang linggo, di ba, ang dami-dami kong upload. Isang bundok yung nilibot namin eh. At talagang meron. Kaya nga lang ay recovered, mga ka-TH. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat kay Fun TV at sa lahat ng aking subscribers. At sa mga bagong visitors, huwag kalimutan mag-subscribe. At yan ay napakalaking tulong din. Have a Merry Christmas sa lahat. And prosperous Golden New Year. Hanggang sa muli, paalam at ingat na lahat.